Nagpahayag na po ng pakikiramay ang gobyerno ng Pilipinas sa France kaugnay ng madugong pag-atake sa Paris. Sa isang pahayag, sinabi ni Pinoy na kaisa ng France ang bansa sa pagdadalamhati at patuloy na paglaban sa terorismo. Noong itong Sabado, pinulong ng Pangulo ang security cluster ng gabinete para pag-usapan ang seguridad ng bansa. Mas mabuti na raw kasi na maging OA sa paghahanda laban sa anumang banta sa seguridad kaysa sa mabulaga. Dito pa naman sa Pilipinas gagawin ang APEC meeting. Ang pulis at militar nagsagawa na ng counter-terrorism and security exercise sa labas ng PICC na isa sa mga venue ng APEC. Alerto tayo ng konti at in-remind natin yung mga commanders na hindi tayo pwede mag-relax. Although napakalayo naman nung pinangyarihan doon sa France. Pero pinaghanda rin namin sila at niremind namin sila lagi. Nandito na ang karamihan ng puwersa kaya kailangan din maging alerto sila doon sa mga istasyon nila at kanilang lugar. Kasabay ng pag-atake sa Paris, muling kumalat sa social media ang isang artikulo tungkol sa mga lugar na balak umanong targetin ng ISIS dito po sa Asia. Ilan sa mga sinasabing target daw ang Singapore at Pilipinas. Ang tanong, gaano nga ba kaligtas ang bansa sa banta ng terorismo? Hindi tayo ligtas. Paano naman tayo naging ligtas? Walang ligtas. Walang ligtas sa terorismo. Hindi mo alam sino kalaban mo eh. Tsaka sa ganitong paraan ng terorismo na hindi mo alam kung sino yung kalaban mo, kung saan aatake, and it's such a coordinated event. Katulad ng Paris, akalain mo, Charlie Hebdo happened only beginning of this year. Ngayong taon lang po yan. Akalain mo, Paris would have been still on high alert, or red alert when it comes to the security, at nangyari pa rin. Sabi mo nga kanina habang pinapanood natin yung nangyari doon sa... Isang lang yun, Greece. Oo, nangyari doon sa Charlie concert hall. Can you imagine, sinasabi natin at na-appreciate siguro natin po ngayon itong mga security measures ng mga malls natin dahil lagi natin sinasabi wala namang silbi yung security check. Pero sabi mo nga kanina, it wouldn't have happened in our malls if they had done even a security check that insignificant seemingly to us. Diyan sa concert hall. Ano nangyari sa Kenya, di ba? Ilang estudyante yung pinasok, patay, 140 plus. Early this year, manggit na yung mga Agosto nangyari. Pag mga terorista talaga, wala kang kalaban-laban. Kung gugustuhin talaga nila. Statement daw kasi nangyari sa Paris. Ang isa kasi analysis dito ng maraming naglabasan, isang State Department analysis naman, nagsabi kasi humihina na raw ang recruitment ng ISIS sa Middle East. Kaya kailangan nilang gumawa ng statement. Tandaan natin itong grupo to is all about statements. Aside from the body count, kailangan nila ipakita. So parang makita nila yung mga, di ba? Kasi a few months ago, ang dami na lumalabas sa video ng mga pinupugot-pugutan nila. Ngayon, a few days ago, then, ito si Gila Hadid daw, allegedly, namatay, Siya yung malaking tao na lagi nakikita sa video na may hawak na blade, So, ngayon, kailangan nila raw magpakitang gilas. At ito nga, siguro isang manifestasyon, itong And just 2 days prior, Beirut naman, suicide bomber. At isa pa yon, in all the phases of terrorism, suicide bombers, I guess, would be the most difficult. Kasi they're willing to sacrifice their lives, di ba? They're willing to die for whatever cause. May video ngayon, hindi ko alam kung luma na yun o bago. Sa Mindanao, sinut, yung mga may ISIS na flag sila. Naatakihin daw nila yung Metro Manila. At kaya nakakatakot kasi gagawin na ang APEC. Ngayong linggo, kaya nung nagtipon-tipon yung pamilya namin at mga kaibigan, sabi nga namin, kailangan natin ipagdasal ang bansa natin dahil dito gagawin ng APEC. Ang isa dyan, dapat siguro magpa-meeting yung mga eskwelahan. Lahat ng eskwelahan sa Pilipinas. Dahil dyan sa nangyari, magpa-meeting kung paano i-train yung mga bata pag dumating yung mga ganyang pagkakataon. Kasi nakakatakot pwedeng atakihin ng yung mga eskwelahan din. Kasi kung tutusin mo, the Pilipinas, we've always been in a constant state of war. May internal security threat tayo from all fronts. Kaya siguro kahit sabihin natin, hindi talaga bumababa yung ating although hindi natin masabi maraming mga freak incidents kasi, Hindi, tsaka kung statement pag-uusapan, Lord. Mukhang kung dito nila gagawin yun, we won't get the same attention. Totoo. The way that they, kasi parang normal na lang sa atin Parang nangyari sa Iraq tsaka sa parang normal na nangyari. Etong France kasi,
ano to lugar po ng mga masasayang tao eh. Sila yung mga... The good life. Good life. Wine, Hindi lang yung beso-beso. good life, pero yung talagang meron silang sense of superiority. I mean, the French people Kaya have nagre-react yung mga tao. Merong ganun na parang we're the best. Kahit mga Frances mismo ang nagkukwento sa akin. Kasi Lugar ng pag-ibig yun, ang meron France, akong mga business partner na taga-Paris. So, nung nangyari ito, paggising ko, yun ang una kong ginawa. Siyempre, tinext ko yung mga partners ko sa Paris kung okay ba sila, kung safe ba sila. At apparently, yung ibang mga partners namin doon, habang kumakain sa isang restaurant, syempre, lumabas na yung mga Narinig balita nila. na gano'n na ngayon nangyari. Apparently, sinara yung restaurant, ang ginawa, lahat ng mga customers, pinababa sa basement. And they were there for hours and hours. Dahil hindi nga nila alam kung saan susunod aatake itong mga terrorists. Dahil, again, it's a faceless terrorism. No one claimed it for 2 days. Even ISIS didn't claim it, diba? Maganda pala yung ginawa. Kasi at least sinicure sila sa baba. Oo. Tsaka Dahil meron dito silang sa atin, mga nagtatakbuhan arrondissements, na lang di ba? tayo. Oo. Kasi parang ano yan, parang barangay-barangay ba, kumbaga. And they couldn't move from one barangay to the next. Kaya marami nagreklamo ngayon sa Europe, di ba? Yung tanggap sila ng mga refugees from the Middle East. Okay, At, napalitaan niyo ba to? May Syrian passport palang isa sa mga nahuli. Yes. Mga natagpuan nila. May Syrian passport at pumasok sa Greece. Greece, So galing. ngayon, okay, ito yung isang usapin dito. Sumama sila sa refugee. Ang instant na reaction naman kuha natin ito, instant Islamophobia, no? Na magagalit na naman. Dahil sa mga refugee yan, mga ganyan, pinapasok natin. Marami sa kanila yan ang tinirisa. malungkot, di ba? Pero, exactly ito ang gustong mangyari ng mga ISIS. Magalit Magagalit magtapos kayo tayo. sa mga Muslim para patuloy na magkakaroon ng digmaan at sasabihin nila, kaya nadja-justify yung ginagawa nila lalo. Kasi look, the West is waging a war against the whole of Islam in general. Ganun ang gusto nilang mangyari. Kaya dapat, ang tama nga ito Ina-agitate. Terrorists. tama yung sinabi niya sa na you Dapat. fight hate with more democracy. Huwag kayo magpadala sa nila. Oo. Gusto nila kasi Propaganda. magalit kayo. Magalit Oo. tayo. Tsaka ang ano dito is, kailangan ma-realize din po natin, no? Itong mga refugees na umaalis ng kanyang tahanan, Yes. isang backpack na lang, mga anak nila, bit nila, kahit merong peligro na pwedeng mamatay ang buong pamilya nila, susugot pa rin talaga sila. They will make a way and they will try till death na makalabas sa mga bansa nila dahil sa mga taong ganito. Yes. They are actually escaping from these people. Yes. And these people have gotten Problema into Europe. kasi dyan, nahahaluan eh. Yun nga. Nahahaluan yung pagpasok sa bansa ng mga refugees na mga masamang mansanas. Yun ang problema dyan. Kaya Karoon ng kamatis. wala din namang, wala magagawa yung, I mean, hanggang saan na ba ang security? Hindi mo naman masasala isa-isa lahat yan. Pero habang nangyayari ito, natawa ako sa sinabi ni Donald Trump. Sabi ni Donald Trump, Ano na naman ang Grabe sabi yung ni nakibabasa ko, pero hindi ko nabasa mo? Ano yung license? Hindi ko na alam kung totoo sabi sinabi niya, niya. no? hindi, nandun, sabi niya, sa speech, sabi niya, kaya ganito nangyayari sa France. Hindi mo sa Amerika, lahat dito pwede magkaroon ng baril. No. Kaya kasi kinumpare niya, yung mga pulis doon sa France, yung baril, liliit ng baril. Yung kalaban nila, AK-47, paano mo Tapos inano siya ng lalabanan? mga netizen, no? Galit Ay, nagalit sa kanya. Sabi niya, dito sa Amerika, di mangyayari yan. Dahil Hindi lang yata halos si lahat Trump may ang baril. nagsabi niyan. May isang Republican din Meron ang pa. nagsabi niyan. Meron pa. Pero nakakatakot kasi yung mga gun control law or rule or regulation, whatever you want to call it. Ang problema kasi dito, ang sinasabi nila, yung mga naniniwala sa pag-arm sa sarili or giving license to carry and use a gun or own a gun is because of self-protection, di ba? Yes, Pero in America, ilang school shootings Yun, na mismo. ang Yun lang. nakita natin, narinig natin, na-confirm natin ilang bata pa ang kailangan mamatay. Para rin yung Amerika, gumawa ng hakbang para tigilan itong right to arm themselves, especially when you can't control it. May ano lang ako siguro, no? Medyo malayo sa issue. Pero pag sinabi pong hashtag Pray for Paris, mga kapatid, hindi ibig sabihin, i-upload nyo yung tourist picture ninyo sa harap ng Eiffel Tower. No? Kaibigan tayo na gano'n. I was Marami. gonna, Ito, may I was gonna gusto say na that. Buti na lang, Nainis munti ka ko na nang ba? gawin yun, hindi Nainis ko ka na? ginawa. Nainis ka na? Minsan, ano ba to? Nagmamayabang. Na nakapunta siya ng Paris. Yabang na lang ba to na lahat nagpo-post ng Paris photo? Pero, Ito sanday lang
Ang nega nyo naman. Nung Sabado, pagbukas ko ng TV yan agad. Ang kagandahan nung, di ko matanda kung sa CNN o BBC, sinasabi nila na parang, sabi ng reporter, hindi namin pwedeng ipakita yung mga ibang mga location kung ano yung kung saan nakapwesto yung mga pulis o ano. Kasi pwedeng baka may nanonood sa kanila na malaman yung taktika. Sana ganun din yung gawin dito sa Pilipinas pag nangyari. Dito yan. pa. Oo. Kailangan lahat dito binobroadcast eh. Dito kasi marami rin tayong mga kababayan na, alam mo na may cellphone. Kasi dito, pag upload sinabing agad. hindi binunod ka, sasabihin naman ng mga nagkikritik, hindi nyo binunod kasi ano yung tinatago nyo sa amin? Pero security din kasi yan eh, no? Yung kay Lord, yung sinabi niya. Na, Ano tayo? hindi, sabihin ko lang kasi naman, naiintindihan ko rin kasi grabe yung relationship ng France at America. At yung Facebook naman, hindi naman mangyayari yan kung hindi ginawa ni Mark Zuckerberg nung So, filter. imbis maglagay sila ng The Colors of France, nilagay nila yung picture na sa Paris. Hindi, kasi mas maganda naman kasi kung yung picture mo, nasa Paris ka, tapos nandun yung Colors of France sa filter. Bagay, Kaysa naman nandiyan ka sa Butuan, tapos nandun yung picture mo. O nandiyan ka sa Marami tayong Caloocan. kaibigan na nakita ko ganyan. Ay, Paris na talaga yun. On a philosophical level, matindi ang koneksyon ng demokrasya ng Pilipinas sa France. Kasi ang mga katipunero natin, mga ilustrado natin noon, were influenced by the ideas of the French Enlightenment. At tanda natin sinabi ni dati... Confucius. Hindi. Hindi na lang. Galing ng China. Dating isang presidente ng Amerika, sabi niya, every man must have has two countries, his own and France. Marami tayong kaibigan Francis, di ba? Nagkalat na yung may mga kaklase ako Francis. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Mga kapatid, #pray for the world talaga. Hindi lang Paris, but Beirut, Solidarity, Japan. Liberté, Egalite, Yan. Fraternité. Ang Diyos ay pag-ibig, dapat hindi, hate. Let's continue to pray dahil 300 plus pa po ang sugatan. So, pwede pang umakyat yung bilang ng mga nasawi dahil nasa mga 126 tayo ngayon. That number can go up drastically because 350 people are still fighting for their lives. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.